Top 10 signs para malaman ninyo na ang katabi ninyo ay isang call center agent. Number 10. Laging naka-jacket. Bakit? Sa SOP ba naman sa call center companies yung kailangan winter ang environment sa sobrang lamig? Hindi pwedeng wala kang jacket. Dahil kung hindi, manginginig ka at maniniga sa sobrang lamig. Number 9. Laging may dalang tumbler. Siyempre, 8 oras ba naman kuda ng kuda yan araw-araw? Natural kailangan uminom ng tubig, no? Siyempre, manunuyo yung kanilang mga lalamunan. Kawawa naman, di ba, magkakasakit. Gusto nyo ba yun? Number 8. Laging merong suot na headset. Tapak na mga paa nila sa labas ng building, isusuot nila yung headset nila. Bakit? Ang paralax nila yan. Paano? Ingi-ingi kaya sa floor. Isipin mo, magkakatabi yung mga yan, iba-iba yung kausap nila. Kaya relax ka lang, huwag kang judgmental, pabayaan na lang sila. Number 7. Laging nakasuot ng shades. Siyempre, puyat sila, masakit yung mga mata nila, no? Kailangan nilang protektahan yung mga mata nila paglabas nila sa sobrang tirik ng araw. Pagbigyan nila sila, pantakip din yun sa mga eye bags na nakalitaw. Number 6. Pasyal here, pasyal there, pasyal everywhere. Kung friend mo sila sa Facebook, mahilig mag-post yan. So, dito, ang friend doon, pupunta sa gubat, pupunta sa mall. Ang tawag dyan, team building. Ulitin ko, team building. Reward yan ng mga boss para sa kanila dahil nagpe-perform sila ng maayos sa trabaho buwan-buwan. Kaya huwag kayong okay? Number 5. Tambay sa Starbucks. Kasi naman, umay na sila sa libreng 3-in-1 coffee sa pantry nila. Porket ba nagpupunta na sa Starbucks, social climber na, hindi ba pwedeng reward lang nila sa sarili nila yun? Kaya naman nilang bumili ng Starbucks. Number 4. Addict sa yosi. Yan ang akala nyo. Porket ba nag-yosi sa call center na nagtatrabaho? Hindi ba pwedeng bago sila nakarating ng call center nag-yosi na sila? At saka isipin mo, stressful kayo magtrabaho sa call center, minumura ka kaya ng mga customer doon. Tingnan ko lang kung hindi ka matutong mag-yosi. Number 3. Laging tulog. Yung makakasabay mo sa gym, mga bagong ligo, fresh, complete makeup, nakasmile, sila, haggard, bulbul yung buhok, kupas ng mukha, doble ba, eye bags, masandal yan, tulog. Minsan nga lumalampas pa yan sa mga bahay nila. Kawawa naman. Number 2. Mahilig mag-English. Mali na naman kayo. Porket ba nag-i-English, filingera na. Kung lalaki naman na maganda ang accent, bading kagad. Hindi ba pwedeng nasanay lang sila dahil araw-araw nilang ginagawa sa trabaho yun? Requirement yun eh. Hindi naman sila pwedeng mag-Tagalog dun. Hindi na sila nagkaintindihan ng customer nila. Huwag ganun! Last but not the least, number 1. Ang inyong mapagmahal na nanay, tatay, ate, kuya, at anak na hindi alintana ang pagtatrabaho sa gabi habang ang lahat ay natutulog. Yung tumutulong sa mga dayuhan na gawin yung mga computer, printer, cellphone, at iba pang mga gadgets nila kahit na hindi naman sila graduate ng IT. Sila rin yung mga nagbabasa at umiintindi ng mga bills kahit na hindi naman sila graduate ng finance. Natuto silang magsalita ng sorry kahit na hindi naman sila ang may kasalanan. Tinatanggap nila ang bawat pagmumura at pag-iinsulto ng mga dayuhang kausap nila. Tawag sa kanila, ang mga bayaning puyat. Kaya huwag niyo silang mamaliitin at tatawagin isang call center agent lang. Dahil wala kayong alam. That will be all. Babu!